Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Muli, isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, ang Araw-Araw na Pagpapala. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSJO Batasin Outreach, Taytay Rizal. Bago tayo magpatuloy muli, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa oras na ito muli o Diyos, kami ay patuloy na humihingi ng tawad sa iyo sa lahat naming pagkukulang, anuman ang aming pagkakamali, lahat na nagawang pagkakasala ng bawat isa sa amin, sa isip, sa salita at gawa. Patawarin mo po kami o Diyos at linisin, hugasan ng banal na dugo mo Panginoon upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta po mga magiliw naming mga taga-subaybay? Ang atin pong pag-aaralan sa araw na ito ay karugtong po ito nung itinuro ko po nung nakaraan. At pinamagatan ko pong bakit kailangang magpatuloy sa pananampalataya. Patuloy lamang po kayong makinig sa lugar man kayo nandoon, sa ibayong dagat, sa inyong tahanan, anuman ang inyong ginagawa, makinig lang po tayo upang ang Diyos ang kumilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa inyong mga buhay. Number 1, sa tanong na bakit kailangan natin magpatuloy sa pananampalataya. Number 1, sapagkat minahal at tinanggap tayo ng Panginoong Hesus at hindi niya hinangad na mapahama ka. Kapatid, sinabi ng Juan chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin sa ating lahat. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino man ang sa kanya'y manampalataya ay hindi mapahama. So wala pong pinipili, walang sisinuhin. Basta kailangan mong manampalataya, tumanggap kay Kristo, kailangan mong humakbang ayon sa iyong pananampalataya. Amen po. Number 2, minahal na tayo ng Panginoon kahit nung makasalanan pa tayo. Kaya nararapat lamang na magpapatuloy tayo sa pananampalataya dahil hindi mo pa kilala ang Diyos, may ginawa na ang Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Nang si Kristo'y namatay sa krus ng Kalbaryo, yun ang patunay ng kanyang pagmamahal sa iyo, kapatid. Kaya huwag mong ipagwalang bahala ang mensaheng ito patungkol sa kaligtasan mo. Mahalaga po ito, kapatid, na tumugon ka sa panawagan ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Pangatlo, sinabi ng Diyos, mahalaga ka sa akin, kaya't pararangalan kita. Isaiah 43 verse 4, sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Pagkat napakahalaga mo sa akin, dahil mahal kita, bibigyan kita ng karangalan. Ang Diyos mismo ang nagbitaw ng salitang ito sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Lahat ng nanaisin mo magaganap kung namumuhay ka ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Pangapat, sinabi ng Diyos, sa simula pa'y iniibig na kita. Kaya patuloy akong magiging tapat sa iyo. Sa madaling sabi, hindi mo pa alam kung paano ka nabuhay, kung paano ka namumuhay, ang Diyos merong ginagawa sa iyo. Dahil ang Diyos mismo ang may kontrol ng lahat ng bagay, maging sa iyong buhay, siya ang may kontrol nito, kapatid. Kaya lamang minsan nawawala sa kaayusan ang buhay ng isang tao dahil hindi niya alam kung ano ang nais ng Diyos ipagawa sa kanya. Walang nagsishare sa kanya, walang nagbabahagi. Kaya mahalaga, kapatid, na ang pakikinig mo ng mga ganitong pagtuturo o mga mensahe, isang pagkakataon para mabago ang takbo ng ating buhay. Hindi sa ating sariling kagustuhan, kundi ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Dahil nais ng Diyos na walang ang mapahamak. Dahil napapahamak ang tao dahil sa kanilang kakulangan o kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Amen po. Sa Jeremiah 31 verse 3, sabi ng Panginoon, nagpakita ako sa kanila mula sa malayo.
Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Maliwanag na laging pabor sa iyo, kapatid, ang ginagawa ng Diyos. Minsan hindi pinapansin ng tao ang Panginoon, binabaliwala ng tao ang gawain ng pagsimba, pagdalo sa mga espiritual na aspeto, espiritual na mga pagtitipon. Ngunit ang Diyos, laging may ginagawa sa iyo, kapatid. Unang-una na rito, sa bawat pagtulog mo, sa bawat paggising mo, isang biyaya, isang pagpapala, na patuloy kang humihinga. Amen ba? Paalala. Sabi po ng Hebreo 11 chapter 11 verse 6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang sino mang hindi nananalig o nananampalataya sa Kanya. Kaya kapatid, kung tayo'y naniniwala at nais mong ang Diyos ang ganap na kumilos at magkontrol sa buhay mo, kailangan mong gumalaw at kumilos ayon sa plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya kapatid, sa oras na ito, nais kong ipanalangin ang bawat isa sa inyo upang ganap na buksan ng Diyos ang inyong puso at isipang espiritual na kaisipan at puso para mamuhay kayo ayon sa plano ng Diyos. Tayo po yumuko saglit. Ama, salamat sa mga tenga na nakinig sa oras na ito. Patuloy ka, O Diyos, na kumilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa bawat isang nakapakinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, at meron na naman, Panginoon, babaguhin kang buhay. Salamat, Lord God, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na libu-libong anghel ang nagdiriwang sa langit kapag merong nagbabalik loob sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa na nakapakinig ng iyong mensahe. Salamat po. Patuloy mo silang i-bless, maging ang kanilang buong sambahayan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.